Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga-Kana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, humayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila ganoong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat, kahit ganon karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Unang Biyernes ng buwan, araw po ng ating debosyon, araw ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Atin pong papurihan at palakpakan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi ninyo. Pakisabi sa kanila, Happy Easter. Happy pa rin po ba? O bumalik na tayo sa dati nating gawi? Tapos na kasi yung mga mahal na araw. Yung maganda pong pinapaalala sa atin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay muli siyang nagkabuhay, muli siyang nabuhay para magbigay ng bagong saysay sa ating kasaysayan. Yung ating Panginoong Jesus Nazareno, muling nabuhay para magbigay ng bagong saysay sa ating mga kasaysayan. Kung babalikan po natin yung mga ebanghelyo ng mga nakaraang araw, nakita po natin ilang beses na siyang nagpakita sa kanyang mga alagad, sa mga taong mahalaga para sa kanya. At kung minsan, hindi agad siya nakikilala ng mga ito. Kahapon nga po, kung babalikan po natin, ang akala pa ng mga alagad, si Jesus nang muling nagpakita sa kanila, akala nila ay multo. Pakitingnan niyo mga katabi.
Ano po bang mukha? Mukhang multo po ba? Akala nila multo. Akala nila multo, bakit? Siguro natatakot sila dahil sila ay mga may multo sa buhay nila. Akala nila minumulto sila ng presensya ng ating Panginoon. Di ba ho, tayo ay may mga takot sa buhay. Kumbaga parang mga multo sa ating mga buhay. At kung minsan itong mga multo na ito ay ang dahilan ay yung ating mga nagagawang pagkakamali. Minumulto tayo ng ating mga pagkakamali. Kaya natatakot sila na makita yung Panginoon. Bakit? Dahil minumulto sila ng kanilang pagkakamali sa ating Poong Jesus Nazareno. Dahil nung kanyang pagpapakasakit, anong ginawa ng mga alagad? Iniwan nila yung ating Panginoon. Minumulto sila ng kanilang pangiiwan at pagtatanggi sa ating Panginoon. Pero yung Panginoon, muli pong nagpakita sa kanila, hindi para takutin, hindi para parusahan sila sa kanilang nagawang pagkakamali. Nagpakitang muli ang muling nabuhay na Panginoon. Para saan? Para bigyan sila ng bagong pag-asa, para panibaguhin yung kanilang mga buhay at pananampalataya, para sila naman ay tunay na maging saksi ng ating pananampalataya sa mundong ito. At ito rin po yung karanasan natin mula nung nakaraang linggo hanggang ngayong panahon ng muling pagkabuhay. Patuloy nawa nating naisin na makita si Jesus na muling nabuhay. Makilala nawa natin na siya ay muling nabuhay para sa ating lahat. Para tayo ay magkaroon ng bagong pag-asa, bagong lakas para maging saksi ng ating pananampalataya sa mundong ito. Tayo po ay mga anak ng Diyos, mga kapatid ni Jesus na muling nabuhay. Kaya ang patuloy na imbitasyon sa katotohanan iyon, mabuhay na po tayo ng maligaya at matapat sa ating Diyos. Kung pupuntahan po natin yung ebanghelyo sa araw na ito, nakita po natin yung mga alagad sa pamumuno ni Simon Pedro. Ano pong dati nilang trabaho bago maging alagad ni Jesus? Sila po ay mga mangingisda. Sila ay nagbabalik sa pagiging mangingisda. At saan sila nangingisda? Sa lawa ng Tiberias. Kung babalikan po natin sa simula ng kanilang pagtawag, sila ay unang tinawag ng ating Poong Jesus Nazareno, ang mga alagad, lalo na sila Simon Pedro, una silang tinawag sa dagat ng Galilea. At sinasabi na itong Tiberias, ang lawa ng Tiberias, ay ang lawa rin ang dagat ng Galilea, kung saan una silang tinawag ng Poong Jesus Nazareno. Marahil ang ginagawa nila Simon Pedro, binabalikan nila yung mga lugar kung saan nila nakatagpo ang ating Panginoon. Di ba ho, gano'n naman tayo sa ating mga minamahal sa buhay. Kapag sila ay nawala na, para maalala natin sila at mapanghawakan yung ating pagmamahal sa kanila, binabalik-balikan natin yung mga lugar kung saan natin nakatagpo yung mapagmamahal na kanilang ibinahagi sa ating mga buhay. Kami po, kapag nanghihina sa aming bokasyon, ang palaging sinasabi sa amin ng mga pari, balikan nyo lamang kung saan nyo unang natagpuan yung kaligayahan ng bokasyong ito. Sa mga nagmamahalan, sa mga mag-asawa at magsising-irog, hindi ho ba magandang balik-balikan din sa mga panahon na may pinagdadaanan tayo? Yung mga lugar at mga tagpo sa ating mga buhay, kung saan talaga natin naranasan yung matinting pagmamahalan at magandang pagmamahalan na mayroon tayo. Kumbaga, parang ganoon po yung ginagawa ng mga alagad. Bumabalik sila kung saan nila unang natagpuan yung ating Panginoon. At kung saan nila unang natagpuan yung Panginoon, doon din muling nagpakita at bumalik yung ating Panginoong Jesus Nazareno. At sa kanyang pagbabalik,
anong ginagawa ng ating Panginoong Hesus Nazareno? Nagbibigay ng panibagong saysay sa kanilang pagmamahalan. Pinapalakas silang muli. Binibigyan ng bagong pag-asa sa pamamagitan ng kanyang presensya sa lugar na iyon. Kaya ano pong imbitasyon sa atin sa tagpong ito ng Ebanghelyo? Kapag tayo po ay nakakaranas ng panghihina sa pananampalataya sa ating Panginoon, tayo po ay patuloy na bumalik sa mga panahon at sa mga lugar kung saan talaga natin natagpuan yung kanyang pagkalinga sa ating mga buhay. Bumalik tayo kung saan natin naranasan yung pagmamahal ng Diyos. At hayaan natin yung karanasan, yung alaala, yung karanasan natin ng Panginoon para tayo ay panibaguhin niyang muli. Bigyan ng pagmamahal, bigyan ng lakas para makapagsimulang muli na kasama siya sa ating mga buhay. Bumalik at bumalik po tayo sa ating Panginoon. Bumalik sa ating alaala. Bumalik sa mga lugar kung saan natin tunay na nakatagpo ang ating Panginoon. Yun po yung pangalawang paanyaya sa ating lahat. At yung ikatlo po, kung babalikan po natin yung ating ebanghelyo, sila po ay walang mahuli magdamag, kahit magdamag na silang nangingisda. At nang dumating si Jesus, binigyan sila ng instruction, cast your nets into the right side of the sea. Ihulog ninyo ang inyong lambat sa gawing kanan ng inyong bangka. At matapos nilang sundan yung salita ng ating Panginoon, sila ay namunga, sila ay nakakuha ng maraming huling isda. Ano pong ipinapaalala sa atin ng tagpong iyon? Kahit na magdamag tayong magtrabaho, kahit na tayo ay magaling sa ating mga gawa, kung wala yung ating Panginoon sa ating mga buhay, hindi tayo mamumunga. Hindi tayo makakakamit ng mga pagpapala sa buhay na ito. Kung wala si Jesus sa ating mga buhay, wala tayong bunga sa buhay na ito. Kaya patuloy nawa nating pakinggan, patuloy nating tanggapin sa ating mga buhay yung ating Panginoon. Dahil sa pamamagitan niya lamang, sa pamamagitan lamang ng pagtanggap ng ating mga buhay sa Kanya, tunay tayong makapamumunga ng maganda sa mundong ito. Dahil alam ng Panginoon kung saan tayo dapat magtrabaho. Alam ng Panginoon kung saan dapat nating ilagay yung ating mga lambat, yung ating mga efforts, yung ating mga paglilingkod. Kaya napakahalaga sa ating buhay, patuloy na makinig sa ating Panginoon. Dahil kung hindi sila nakinig sa ating Panginoon, hindi rin sila makakahuli ng maraming isda. Yung ikatlo pong paanyaya sa bawat isa sa atin, patuloy tayong magpasama sa ating Panginoon at patuloy na makinig at sumunod sa mga paanyaya at mga utos ng ating Panginoon. Dahil ito lamang yung paraan para tayo magkaroon ng saysay sa ating mga buhay. Ito lamang yung paraan para tayo ay magabayan ng ating Panginoon sa ating buhay sa mundong ito at sa ating mga misyon habang tayo ay nasa mundong ito. Mga minamahal na mga kapatid, muling nabuhay na po yung ating Panginoon. Huwag na po tayong matakot dahil ang Diyos kasama na natin sa araw-araw ng ating mga buhay. Amen.